Masyado kasing mabango ang sanggol na nasa sinapupunan ni Grace. Kaya kahit malayo ito sa bahay ng aswang, talagang pupuntahan niya. Mamili ka, Jojo. Ililigtas mo tong nanay mo o ibibigay mo sa amin ang asawa mo. Magpapayad ka sa ginawa mo. Hanggat nabubuhay ako, hindi mo pwedeng magalaw ang mag-ina ko. Magandang araw po sa inyo, Esperanza. Lalo na sa mga solid na supporters nyo. Bata pa lang po kasi ako, ay nabuntis na ako kaagad ng aking nobyo. Sobrang natatakot ako sa mga magulang ko ng mga sandaling yon. Mabuti na lang din at nakatagpo ako ng isang lalaking mahal na mahal rin ako at hindi niya ako iniwan sa ere. Noong una, halos isumpa pa ako ng mga magulang ko. Dahil ginagapang nila na maayos ang buhay namin para lang makapag-aral ako. Ako nga po pala si Grace at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Bakit ka na pa rito? Akala ko ba ayaw ng mga magulang mo sa akin. Pamaya kapag nalaman ng mga yun na pumunta ka dito mas lalo silang magagalit sa'yo. May maganda akong balita sa'yo. Alam mo bang pinayagan na ako ni nanay at tatay na sumama sa probinsya niyo? Ano? Totoo ba yan? Oo. Hindi naman ako pupunta dito kung galit pa sila sa akin, no? Natural lang naman siguro na magalit sila. Imaginein mo yun. Graduating na ako sa kursong education, tapos nabuntis mo pa ako. Pananagutan naman kita At hindi ko naman sinabi sa'yo na titigil ka sa pag-aaral mo. Ang sabi ko, mag-aral ka kahit buntis ka dahil handa naman akong akuin ang gastusin mo sa kolehiyo. Naku, wag na. Alam ko naman na mahirap ang trabaho mo bilang isang kargador, kaya imbis na ipapaaral mo sa akin, ipunin na lang natin para sa panganganak ko. Okay? Meron na naman akong naipon na pera dito. Promise, handa akong gawin ng lahat para sa inyo na magiging anak natin. Alam ko naman yun Kaya nga kita nagustuhan, di ba? Dahil masipag ka at maalaga. Ay, teka. Ano pala yung magiging kabuhayan natin kapag uuwi tayo sa probinsya niyo? Magbubukid ako. Meron kasing lupain doon ng lolo ko dati. Marami din mga nyug. Kaso nga lang, medyo malayo kami sa bayan Pero masasanay ka din naman doon kapag tumagal ka na doon. Kung sa tingin mo ay makakabuti yun, edi sige. Nakausap ko na rin yung mga magulang ko at okay naman sa kanila Pero ang sabi nila, kapag raw sinaktan mo ko, nako, umuwi na lang daw ako sa kanila. Magagawa ko bang saktan ng babaeng mahal ko? Ikaw talaga Alam mo naman na kayo na ang buhay ko na magiging anak natin. Dinala ako ni Jojo sa kanilang probinsya sa Bicol. Napagod ako nang makarating kami doon dahil sobrang layo. 2 tricycle ang sinakyan namin bago kami nakarating sa bahay nila. Nang makarating kami doon, naabutan namin ang nanay niyang naglalaban ng kutsyon. Halos hindi nga ito natuwa nang makita niya ako. Pero patay mali siya lang ako habang nakangiti sa kanya. Magandang umaga po, Nay. Pasensya na kung hindi ko nasabi na ngayon ako uuwi. Ito pala si Grace, ang asawa ko. Buntis po siya ng 3 buwan. Aba, at tinutuo mo talaga na dalhin mo ang babaeng yan dito. Hindi ba sinabi ko sa'yo na hayaan mo muna yan sa poder ng magulang niya hanggang sa mga anak? Ba't nandito yan? Ayoko naman po na may masabi ang mga magulang sa akin ni Grace. Ayoko na ipaako sa kanila yung obligasyon ko. Ay, nako. Kung trabaho lang sana ang inaatupag mo doon sa Maynila, hindi ka sana nakabuntis. At ikaw namang babae ka. Dikit ka ng dikit siguro sa anak ko, ano? Pasensya na po. Nay, huwag niyo naman sungitan si Grace. Baka mamaya matatakot yan sa'yo. So anong plano mo? Titira kayo dito sa poder ko. Oo,
Hayaan niyo po. Kapag nakaipon na ako, magpapatayo ako ng kubo namin. Basta. Desisyon ko ang masusunod sa pamamahay na to. Opo. Inaamin ko na natakot ako sa nanay ng nobyo ko. Masungit siya. Masakit kung magsalita. At higit sa lahat, medyo may pagkamasama ang ugali. Hindi ko alam kung talagang ganun lang siya mag-welcome ng bisita niya. Pero hinayaan ko na lang din. Sa unang linggo ng pagsasama namin ng nanay ni Jojo, halos araw-araw itong nagagalit sa akin. Kahit sa maliit na bagay. Isang araw pa. Naglaba ako at nalagyan ko ng detergent ang damit niya kaya pumuti iyon. Sobra siyang naggalit sa akin at kung ano-anong masasakit na salita ang binitawan niya. Itong si Jojo, kumampi naman sa akin. Nay, buntis po si Chris. Maghinahinay lang po kayo sa mga pinagsasabi niyo sa kanya. Pati rin po sa inyo. Nag-aalala ako. Paano kung ma-high blood na lang kayo at atakihin sa puso? Nako, itong asawa mo talaga walang kaalam-alam. Hindi ko naman inutusan na isama niya sa paglalaba ang mga damit ko. Hoy Grace, di ba ang sabi ko sa'yo? Itong asawa mo na lang asikasuhin mo. Nahihiya lang naman po si Chris kaya siya tumulong eh. Pasensya na po kayo sa akin. Hindi ko po kasi napansin na nahalo pala sa puti yung bagong damit niyo. Sorry po. Sa susunod, Chris, hayaan mo na lang ang mga labahin ni nanay. Ang maganda mong gawin ay magpahinga ka. Ako na rin ang maglalaba. Buntis ka kaya ayaw kong kumilos ka ng sobra dito sa bahay. Palibhasa. Matigas ang ulo. Ganyan talaga mga laking Maynila eh. Simula nga po pala bukas, kailangan ko na mag-umpisang magtrabaho sa bukid. Iwasan nyo na lang ang araw-araw na pangangaral kay Grace para walang gulo. Okay po ba yun, Nay? Uy, nakakainis. Ay sige na nga, pupunta na lang ako dun sa bahay ni na kumare. Padabog na lumabas si nanay sa bahay ng mga oras na yon. Ngumiti sa akin si Jojo. Para lang mapakalma niya ako. Ganyan talaga si nanay. Palaging galit. Pero ang totoo niyan, mahal ka din yan kagaya ng pagmamahal niya sa akin. Ba't ba kasi siya laging nagagalit? Parang hindi na nga siya napapagod na magsalita ng magsalita. Naku, mabuti na lang. Wala tayong kapitbahay dahil kung meron ako, Jojo, mapapahiya talaga ako. Huwag ka na magtampo sa kanya. Kaya siya nagagalit sa'yo kasi marami kang ginagawa dito sa bahay. Ang gusto niya kasi nakikita ka niya nagpapahinga. Naku, baka kapag nakita ako no na nakahilata dyan, baka buhusan ako ng mainit na tubig. Mabuti na lang hindi ka nagmana ng ugali sa kanya. Kung ano man ang pinapakita ni nanay na ugali sa'yo, huwag mong isipin dahil hindi talaga ganun ang pagkatao niya. Maniwala ka sa akin. Wala naman akong magagawa kundi mag-adjust para lang pakisamahan ng nanay mo. Nang umaga na yon, umalis si Jojo para pumunta sa bukid. Kami na lang ang naiwan ni Nanay Maret sa bahay. Lumabas ako para magpahangin sa bakuran namin at naggulat pa ako nang bigla siyang dumating at malakas na hinila ang braso ko papasok sa loob ng bahay. Nay, ano pong problema? At nagtanong ka pa. Bakit ka lumabas nang hindi nagsasabi sa akin? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? Huwag naman po kayong masyadong OA, Nay. Pumunta lang po ako sa bakuran at nagpahangin. Hindi naman po ako lumayo Kahit na. Kapag sinabi ko na hindi ka lalabas, yun ang sundin mo. Naiintindihan mo ba? Hindi po. Hindi ko po talaga maintindihan. Bakit po kahit lumabas lang ako sa pintuan, masyado kayo nagagalit sa akin? Nagtataka talaga ako Wala naman kayong paliwanag na sinasabi sa akin, Nay. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Basta kapag sinabi ko na ayaw kong lumalabas ka ng bahay, sundin mo. Tandaan mo, wala kang kakilala dito. Baka mapano ka.
Baka yung apo ko na nasa sinapupunan mo madamay pa. Ay, ewan ko ba dito kay Jojo? Sa dinami-daming babae sa mundo, bakit ikaw pang pinili niyang maging nanay ng anak niya? Ay, nako. Grabe naman po kayong magsalita sa akin, Nay. Di porket hindi ako sumasagot, tinatanggap ko na lang mga sinasabi niyo, ha? Hindi na rin siya umini at kaagad akong tinalikuran. Pagkatapos niya akong pagsabihan, pumasok ako sa loob ng kwarto at nagkulong doon habang umiiyak. Hapon na nang makauwi si Jojo galing sa bukid. Nagtaka naman ito na makitang mugto ang mga mata ko. Grace, bakit nanlalaki na naman ang eye bags mo? Huwag mo sabihin sa akin na nag-away na naman kayo ni nanay. Nagsisisi na talaga ako na sumama ako sa iyo dito. Bakit? Ano bang nangyari? Lumabas lang ako at nagpahangin dun sa bakuran tapos nagalit na siya kaagad sa akin. Basta marami pa siyang sinabi. Hindi naman sa pinapaaway ko kayo ng nanay mo pero ano kasi, parang sumusobra na kasi siya. Hindi niya man lang inisip kung ano yung mararamdaman ko sa mga pinagsasabi niya. Hindi naman sa kinakampihan ko si nanay Pero kung anong gusto niya, pwede bang sundin mo na lang? Alam niya kasi na yun talagang makakabuti para sa'yo, lalo na't buntis ka. Bumalik na lang ako sa pagkakahiga ng mga oras na yon. Ewan ko ba, pero ang sama rin ng loob ko kay Jojo. Pakiramdam ko kasi, pinagkakaisahan nila ako ng nanay niya. Wala man lang itong ginagawa kahit harap-harapan akong sinisigawan at pinapagalitan ng nanay niya. Hanggang isang gabi, hingal na hingal si Jojo nang makarating sa bahay. Nakita kong may bahid ng dugo sa suot niyang damit, kaya kinabahan naman ako. Anong nangyari sa'yo? Sino nakaaway mo dun sa bukid? Isang nila lang ang tumambang sa akin dun sa bandang ilog. Bigla niya lang akong sinalakay. Mabuti na lang din at mabilis ko nakuha ang ita ko kaya nakalaban ako sa kanya. Anong klaseng nilalang ang nakaharap mo? Isang nilalang na parang isang gorilya. Ang buong akala ko mamamatay na ako doon. Nasugatan niya ako dito sa bandang leeg kaya may dugo yung damit ko. Sobrang lakas niya. Ang bilis pa niyang kumilos. Ano? Ipagpasalamat na lang natin na ligtas ka, anak. Sa susunod, huwag kang magpapagabi dahil baka muli kang atakihin ng nilalang na yon. Nay, malakas talaga ang kutob ko na isang aswang ang nakasalubong ko kanina. Alam kong sinadya niyang tambangan ako. Yun din ang nasa isip ko. Kaya ikaw, Grace, mag-iingat ka sa lahat ng mga kilos mo dito sa lugar na to. Dahil hindi mo kilalang mga tao na nakapaligid sa atin. Malay mo, hindi mo alam na isang aswang na palang nakakausap mo. Opo. Magpapalit lang ako ng damit saka gagamutin ko na rin ang mga sugat ko. Sobrang sakit. Bumaon talaga yung kuko ng halimaw na yun sa akin. Halos hindi ako makagalaw dahil sa nangyari kay Jojo. Natakot ako bigla ng mga oras na yon. Hanggang kinaumagahan, may bumisitang babae sa bahay. Kasabay din ito ang isang lalaki na kaedad lang din ni Jojo. Nagkataon na hindi pa nakaalis ang asawa ko papunta sa bukid. Kaya pinagtimpla ko sila ng kape habang nag-uusap sila. Jojo, mabuti ka pa, meron ka ng asawa. Samantalang ako hanggang ngayon single pa rin. Parang wala talagang babaeng isinilang dito sa mundo na para sa akin Ikaw talaga. Siyempre meron kaso hindi pa kayo pinagtagpo. Alam mo ba tong si Grace? Siya ang pinakamagandang babae dun sa Maynila kaya binuntis ko kaagad. Kaya nga Baka naman may kamag-anak pa si Grace. Pakilala mo naman ako. Parang wala na Tsaka habang tumatagal, pumupogi ka. Imposibleng wala kang nobya ngayon. Wala nga talaga. Teka, na paano yung leg mo? Bakit may mga kalmot ka?
Huwag mong sabihin na nagsisiping pa kayo ni Grace kahit nabuntis siya. Hindi ah. Ano to? Kagabi kasi nagaling ako sa bukid. Meron ako nakasalubong na isang nilalang. Bigla akong sinugod eh. Himala nga at nabuhay pa ako. Baka hindi ko oras para mamatay. Ano? Tama ba ang narinig ko? Opo, Ate Fina. Kaya ako nandito para sabihin na may nabiktimang bagong silang na sanggol. Kagabi nangyari yon. Namatay at nakitang nawala yung lamang loob niya. Kawawa yung nanay talaga. Sobrang naiyak siya sa nangyari. Kapag sa akin siguro nangyari yun, baka nabaliw na din ako. Hindi lang sanggol ang nabiktima kagabi, kundi pati yung isang magsasaka rin na nagtatrabaho sa bukid. Sigurado ka ba, Pio? Oo, nakaulat na sa barangay ang lahat dahil maagang dumulog sa barangay ang mga kamag-anak ng magsasaka. Siguro kung di ako nakaligtas kagabi, baka ako nang namatay. Kaya nga sinasabihan ko na itong si Jojo na huwag magpagabi. Lalo pat buntis pa itong asawa niya. Posibleng sundan siya ng aswang pauwi dito. Natatakot talaga ako dahil baka may makaamoy sa bata dyan sa sinapupunan niya. Hindi ko talaga makakalimutan na noon pa maraming aswang na nakatira dito sa atin. Hindi ko naman inisip na hanggang ngayon ay meron pa rin. Tama ka, Jojo. Mga aswang ang nambiktima sa mga yon. Kahit dun sa barangay, aswang rin ang pinagbibintangan nila. Kaya nga magpapakabit na ng solar light sa barangay para kahit papaano ay hindi makapanalakay ang aswang sa gitna ng kalsada dahil may ilaw. Sobrang delikado talaga ang sitwasyon ng asawa ko ngayon dito. Huwag kang mag-alala, Jo. Gagawa ako ng paraan para hindi malusob ng aswang tong bahay natin. At ikaw naman, Grace, iwasan mo talaga makipag-usap kahit kanino, ha? Para din to sa kaligtasan yun ng anak mo. Opo, Nay. O siya, alis na ako ah. Kaya lang naman ako naparito para kamustahin ka. Kung may panahon ka mag-inuman naman tayo. Sige, sa susunod na linggo para pwedeng-pwede ako. Punta ka lang dito sa bahay at isama mo pa yung ibang tropa. Aalis na rin ako, Aling Mare. Ay, tsaka nga pala, may niluto akong adobong manok kanina. Dinalhan ko kayo. Nako, Fina, maraming salamat dito sa dala mo, ha? Dumalaw lang kayo dito sa susunod, Ate Fina. Aba, oo naman. Alam mo naman na itong nanay mula ang close ko dito. Lahat kasi sila naiinggit sa akin. Kaya ayun, edi galit sila. Natawa na lang din kami sa sinabi ni Ate Fina. Nang makaalis na ang mga ito, sunod naman na nagpaalam si Jojo sa amin. Sobra akong natatakot para sa sanggol na nasa tiyan ko. Dahil anuman oras, ay maaari kaming mawala kapag nalaman ng mga aswang na may buntis na nakatira sa bahay namin. Narinig mo naman siguro ang sinabi nila. May aswang na nambibiktima dito, kaya mag-iingat ka palagi. Yun talaga ang totoong rason, kaya ayaw kitang palabasin ng bahay, lalo na kung dumidilim na. Naiintindihan ko naman po. Pasensya na po kung makulit ako. Hindi ko naman alam na ganito pala ang nangyayari sa lugar niyo eh. O, tsaka nga pala, okay lang ba sa'yo kung utusan kitang pumunta sa talipapa? Lalagyan lang kita ng bawang tsaka asin sa bulsa mo. Tsaka itong luya, itali mo sa damit mo, ha? At siguraduhin mong walang makakakita. At isa pa, wala namang aswang na nang bibiktima kung may araw. Opo, ayos lang po, Nay. Maganda daw po sa buntis yung naglalakad. Tsaka magandang exercise din po yun para sa akin, Nay. Umalis ako sa bahay at pumunta sa talipapa. Bale, iisang talipapa lang ang nandun kaya halos lahat ng mga tao dun sa barangay doon talaga bumibili. Napatili na lamang ako sa sakit nang merong nakaapak ng paa ko. Aray ko naman po.
Oh, iha. Nako, pasensya ka na. Hindi kita napansin. Ayos lang po. Ang sakit talaga ng paa ko. May kabigatan rin po pala kayo no? Tumaba kasi ako nung nagkaedad na eh. Dayo ka ba dito? O nagbakasyon ka lang? Asawa po ako ni Jojo, yung anak ni Nanay Maret. Kakarating lang po namin dito mga 2 linggo nang nakalipas. Dito na po kami ngayon nakatira. Sige na po. Mauna na po ako sa inyo ha. Sandali. Mag-iingat ka, iha. Lalo pa at buntis ka. Narinig niyo naman siguro ang balita tungkol sa aswang na nananalakay. Nang binanggit niya sa akin ang aswang, tsaka ko lang naisipan na mahigpit akong pinagbilinan ni Nanay Maret na huwag makipag-usap sa ibang tao. Aalis na sana ako para talikuran siya, pero bigla nitong hinawakan ang tiyan ko. Ay, teka. Huwag niyong hawakan yung tiyan ko. Ano naman masama kung hahawakan ko to? Alisin niyo ang kamay niyo sa tiyan ko. Dahil kung hindi, sisigaw ako dito. Hindi nga kita kilala pero basta-basta na lang kayo nakahawak. Hindi naman ako masamang tao eh. Gusto ko lang maramdaman kung malikot ang anak mo. Diyan ka na nga. Kainis. Inis ko siyang tinalikuran at umuwi na rin ako sa bahay. Hindi ko muna binanggit kay Nanay Maret ang tungkol sa matandang lalaki na humawak sa tiyan ko. Oh, Grace. Kumusta naman ang pagpunta mo sa talipapa? Wala namang naglakas loob na lumapit sa'yo. Wala naman po, Nay. Nay, magpapahinga lang po ako Medyo napagod po kasi ako sa sobrang paglalakad Siya, sige. Ay, teka. Bakit pinagpapawisan ka? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi, Nay. Sa init lang po siguro. Sige na, magpahinga ka na. Tatawagin na lang kita kapag nakaluto na ako. Kaagad naman akong pumasok sa loob ng kwarto namin. Kakahiga ko pa lang nang maramdaman ko na para bang piniga ang tiyan ko. Naisip ko na normal lang yun dahil nawawala din ang sakit. Makalipas pa ang 1 oras, bumabalik ang pananakit nito hanggang sa pabalik-balik na rin ako sa banyo. Napansin din yun ni Nanay Maret, kaya nagusisa ito sa akin. Nagkataon rin na maagang umuwi si Jojo galing sa bukid at kasama nito ang kaibigan niyang si Pio. Napano ka ba, Grace? Putlang-putla na ang mukha mo sa kakabalik sa banyo. Sumasakit kasi ang tiyan ko na Hindi ka naman siguro manganganak kasi nasa 4 na buwan pa lang ang pinagbubuntis mo. Kaya nga, hindi ko talaga kayang sakit Grabe, parang mamamatay ako sa sobrang sakit. Hindi ka naman siguro umalis ng bahay, Jo, inutusan ko kasi si Grace na pumunta sa palengke kanina. Pinabaunan ko naman ng asin at saka bawang. May luya pa nga na tinali sa damit niya, kaya imposibleng nakursanadahan siya doon ng aswang. Nanay naman bakit yun naman pinalabas ang bahay tong si Grace? Alam niyo naman na masyadong agresibong aswang na nananalakay dito sa atin, di ba? Pakikisali lang po sa usapan yung magpamilya. Pero kailangan makahanap kayo kaagad ng albularyo para magamot si Grace. Baka kapag pinabayaan mapano pa yung sanggol. Jojo, natatakot ako na baka mawala yung anak natin. Humanap ka na ng albularyo, sige na. Hindi ko naman alam kung may albularyo dito Ako nang bahalang maghahanap ng albularyo. Ay, teka lang. Pupuntahan ko muna si Fina. Dahil sa pagkakaalala ko, may kamag-anak raw yun na albularyo doon sa kabilang bayan. Bilisan niyo na lang po Baka hindi niyo na maabutan na buhay ang anak ko sa tiyan ng asawa ko. Mabilis namang umalis si Nanay sa bahay ng mga oras na yon.
Napaupo ako habang nanginginig sa takot at sa pananakit na rin ang tiyan ko. Hindi rin mapakali si Jojo at ramdam ko rin ang takot nito. Kalma ka lang pare. Kapag makahanap na mamaya ng albularyo ang nanay mo, magiging maayos rin ang lahat. Ano pong mangyayari sa anak ko kapag wala po silang mahanap na albularyo? Eh di, maaring makuha ng aswang ang anak mo. Pero sa tingin ko tutulungan naman ni Ate Fina si Aling Marit. Nakalimutan ko kasi na dapat ay hindi ako nakipag-usap sa mga tao dun sa palengke. May nakausap ka ba doon? Oo, isang matandang lalaki. Bigla-bigla niya ring hinawakan ang tiyan ko kanina kaya nagulat lang din ako sa ginawa niya. Nagalit pa nga ako eh. Hala, kakilala mo ba yung matanda o nakita mo na ba siya? Hindi, doon ko lang siya nakita sa palengke. Mali kasi ang ginawa mo eh. Dapat hindi ka nagalit at naging mapagkumbaba ka na lang. Sa tingin ko, nausog ka ng matanda. At baka isa siyang aswang kaya niya hinawakan ng tiyan mo. Jo, sorry. Hindi man lang ako nag-ingat sa mga kinikilos ko. Hanggang sa sumapit na ang hapon. Dumating na si nanay sa bahay at kasama nito ang kanyang kaibigan na si Fina. Mayroon rin silang kasamang lalaki na sa tingin ko ay siyang albularyo. Si Pio, hindi umaalis ng bahay para lang may makasama kami. Siya ba yung albularyo? Ang mabuti pa ho gamutin niyo na ang asawa ko, Manong Philip. Sige, doon lang kami sa loob ng kwarto niyo. Ihiga mo na lang ang asawa mo at ako na ang bahala. Sige po. Binuhat naman ako ni Jojo at dinala sa loob ng kwarto. Pagkatapos ay naupo siya sa tabi ko habang hawak ang aking kamay. Nagsimula na ang albularyo na gumamot sa akin. Hanggang sa ilang minuto pang nakalipas, nalaman na niya ang dahilan kung bakit sumasakit ang tiyan ko. May nakausap ka bang tao na hindi mo kakilala? O di kaya ay hinawakan ng tiyan mo? Oho, dun sa palengke. Isang matandang lalaki pong nakausap ko tapos nang makarating ako dito sa bahay, bigla-bigla na lang ako nakaramdam ng pananakit sa tiyan. Mag-ingat ka sa taong yun. May balak siyang kunin ang anak mo. Isa siyang aswang. At sa tingin ko, kaya niya hinawakan ng tiyan mo para maramdaman nito na malusog at malakas ang bata. Opo, iiwasan ko na po siya sa susunod. Kailangan kong haplusan ng laway ko ang tiyan mo para din mawala ang usog niya sa'yo. Tumango na lang kami ni Jojo bilang pagsang-ayon doon sa manggagamot. Hanggang sa natapos na rin ang lahat. Binigyan niya ako ng kanyang langis para ipahid sa tiyan ko nang sa ganun ay maprotektahan nito ang bata sa aking sinapupunan. Nang makaalis na ang albularyo, nagsaboy kami ng asin at bawang sa labas ng bahay namin. Hayop talagang aswang na yun. Sa oras na makilala ko siya, hindi ako magdadalawang isip na tagain ng lintik na yun. Mabuti na lang din at hindi niya tuluyang nakuha ang anak natin. Kaya nga pasensya ka na ha, kasi hindi man lang ako nag-isip bago nakipag-usap sa ibang tao. Hindi na talaga mauulit yun. Magpahinga ka na, Grace. Huwag mo nang sinisisi si Grace. Ako din naman ang may kasalanan. Kung hindi ko siya inutusan na pumunta sa palengke, edi hindi naman sana nagkaganito. Sobrang nagpapasalamat ako doon kay Fina dahil naligtas natin ang bata sa tulong niya. Siya pa talaga ang nakiusap doon sa albularyo na sumama dito sa atin. Nakapag-usap na kami ni Pio. Ang sabi niya, tutulungan niya akong mahanap ang lalaking aswang na yun. Maayos na ang kalagayan ko. Kaya kalimutan mo na lang yung nangyari, ha? Natatakot kasi ako na baka magalit siya ulit. Tapos sumugod siya dito sa atin para kunin yung anak natin. Hindi mangyayari yon. Malakas rin ang kutob ko na ang tumambang sa akin na nilalang ay walang iba kundi ang matanda din na yun. Kung sino man ang mga yon, ang mahalaga ay naging maayos na ang kalagayan ni Grace. Mayroon na pala akong nilagay na kutsilyo doon sa dingding. Ang patalim ng kutsilyo
ay nakatutok sa labas ng bahay, kaya siguradong hindi makakalapit ang aswang. Nauna na akong pumasok sa kwarto namin ni Jojo. Nagpaalam pa ito sa akin na lalabas daw para magpahangin. Hanggang sa nagulat na lang kami ni Nanay Maret nang marinig namin ang malakas na sigaw ni Jojo mula sa labas ng bahay. Kaagad naman kaming nagsilabasan sa kwarto at dumungaw sa bintana. Nakita ko si Jojo na hawak nito ang kanyang itak. Dahil kabilugan ng buwan at maliwanag ang paligid, nakita namin ni Nanay ang isang nilalang na tumatalon sa itaas ng malalaking puno habang tumatakas. Hayop ka, aswang ka! Akala mo siguro hindi kita nakita na nagmamasid ka dito? Jo, pumasok ka na dito sa bahay. Ano bang nangyayari dyan? Nako, baka mapano ka pa dyan. Halika na dito sa loob. Nakita ko siya doon na nakatago sa malaking puno ng kahoy. Mapupuli ang mga mata niya at hubot-hubad. Hindi ko malaman kung babae o lalaki yon. Wala talagang balak ang aswang na tigilan ng pinagbubuntis ni Grace. Wala naman tayong dapat ipag-alala eh. Meron namang langis na binigay sa akin yung albularyo, di ba? At isa pa, protektado ng asin at bawa ang bahay natin, kaya hindi yun makakalapit. Hindi tayo maaaring magpasigurado. Desidido ang aswang na yon na makuha ang anak natin kaya siya pumupunta dito. Kaya nung unang dala mo dito kay Grace, nagalit talaga ako dahil alam ko na ito ang mangyayari. Kung nagsabi ka lang sa akin na pauwi na pala kayo dito, edi sana napigilan ko kayo. Ngayon lang kasi ulit nangyari na nambibiktima na naman ng mga aswang. Sa oras na may mangyaring masama sa mag-iina ko, papatayin ko talaga ang mga aswang na yan. Biglang may narinig kaming boses na tumatawag sa pangalan ni Jojo mula sa labas ng bahay. Kaagad namang pinagbuksan ni Jojo at dumating si Pio na may dalang lambanog. Medyo nalasing na rin ito. Gabing-gabi na, napadalaw ka pa. Kasi nalulungkot ako ngayon. Pwede ba akong makapasok sa loob ng bahay niyo? Sige, halika dito sa loob. Ibaba mo muna yung itak mo. Mamaya mataga mo pa ako niyan eh. Dumito naman sa paligid ang aswang kanina. Namataan ko siyang nagtatago sa malaking puno kaya sinugod ko siya gamit tong itak. Nakatakas pang animal na yon. Hindi talaga titigilan ng aswang yung asawa mo. Hanggat hindi nila nakukuha ang sanggol. Ang mabuti pa, uminom na lang tayo habang binabantayan natin ang asawa mo. Kaya ako na parito para magkwento ng problema ko sa'yo. Jo, dun muna ako sa kwarto ha. Mag-usap muna kayo dito ni Pio. Sige, wag mo na lang isara ang pintuan para matanaw kita dito mula sa labas. Tumango naman ako sa kanya. Nasa labas lang din naman sila ng kwarto ko, kaya naririnig ko ang kanilang pinag-uusapan. Narinig kong parang napapaiyak si Pio habang nagkukwento kay Jojo. Alam mo ba, ilang taon na akong lanta. Hindi man lang ako nakadilig. Ang lungkot naman ng buhay ko. Pangit ba ako at walang babae na nagkakagusto sa akin? Ikaw talaga oh. Yun ang problema mo? Oo. Sa totoo lang, ito lang naman sasabihin ko payong kaibigan lang. Maligo ka kaya Pio. Tsaka magsipilyo ka baka sakaling magustuhan ka ng mga babae. Kita mo, yung damit mo, tsaka yung short mo, nakarang araw ko pa yan nakita na suot mo. Talagang walang magkakagusto sa'yo kapag hindi ka marunong magpabango. Grabe ka naman sa akin. 3 araw ko pa nga lang tong suot eh. Kaya nga maligo ka na at magpalit. Alam mo simula noon hanggang ngayon, may dugo ka pa rin kambing. Takot ka sa tubig. Nakaka-insulto ka naman. Nakakasama ka ng loob ha. Ang sakit mo talaga magsalita. Una, sinabihan mo kung mabaho, ngayon naman kinumpara mo ko sa kambing. Uwi na nga lang ako. Ito naman no, kung makapagtampo parang wala tayong pinagsamahan. Sinabi ko lang naman yon para din malaman mo ang dahilan kung ba't ka iniiwasan ng mga babae.
Pero kung gusto mo talagang umuwi, mag-iingat ka dyan ha. Kagaya ng sinabi ko, walang pinipili ang aswang kung gusto nilang mambiktima. Ayoko malaman bukas na kinain ka na ng aswang. Sa tingin mo ba takot ako sa aswang? Sa laki ng katawan kong to, aabutin siya ng umaga sa kakakain sa akin. Umalis na rin si Pio sa bahay ng mga oras na yon. Kaya nahiga si Jojo sa tabi ko. Dala-dala pa rin niya ang itak niya at inilagay niya yon sa uluhan namin. Itong si Pio talaga nagtatanong. Tapos kapag sinabihan mo ng katotohanan, sasama ang loob. Dapat kasi hindi mo na sinabi na mabaho siya eh. Natural. Sabi nga nila, di ba? Truth hurts. Kaya siya nagkaganon. Ang mabuti pa matulog ka na. Ako nang bahalang magbantay sa aswang kung sakaling bumalik siya dito sa atin. Salamat. Alam ko talagang nagkaroon ng mabuting tatay ang anak ko. Niyakap ako ni Jojo. Sa mga oras na yun, nakatulog naman ako ng maayos. Kinaumagahan, nang magising ako, naramdaman ko na naman ang biglaang pananakit ng tiyan ko. Napangiwi ako habang bumabangon. Wala na rin si Jojo sa tabi ko, kaya naman tinawag ko si Nanay Maret. Nay? Nanay Maret? Nandyan po ba kayo? Oh, Grace! Napaano ka? Wala kasi si nanay pumunta siya ng palengke. Nag-aayos na rin sana ako ng mga gamit para makapunta ng bukid. Nakapagluto na rin naman ako. Pwede bang huwag ka munang umalis? Ang tiyan ko kasi... Aray! Sumasakit na naman. Mas masakit pa dun sa una. Ano? Teka sandali, dito ko lang at hihingi ako ng tulong. Huwag mo akong iwan dito. Natatakot ako, Joe. Sige, maaga naman umalis si nanay kanina. Baka pauwi na rin yun. Pinainom ako ni Jojo ng maligamgam na tubig at hinawakan niya ang tiyan ko. Ramdam ko naman ang malikot na sanggol na sumisipa sa loob ng aking sinapupunan. Kaya kahit papaano, dahil alam kong maayos ang lagay niya sa loob. Makalipas pa ang 30 minuto, nakauwi na rin si nanay. Pwede po bang tawagan niyo ulit yung albularyo para matignan niya si Grace? Sumasakit na naman daw ang tiyan niya Ano? Sige. Pupuntahan ko lang si Fina para masamahan niya kung sunduin ang albularyo sa kabilang bayan. Pakabilisan lang po. Natatakot ako na mawala ang anak namin ni Grace. Oo, maski ako natatakot rin na mawala ang apo ko. Nandyan naman si Pio, nasa labas. Maaari mo siyang utusan kung may kailangan ka. Patakbong umalis si nanay sa bahay. Ramdam ko ang malalaking pawis na tumutulong mula sa noon niya. Halos hindi ako makakilos sa tuwing umaatake ang pananakit ng aking tiyan. Bigla namang pumasok si Pio sa loob ng bahay at may inabot na gamot kay Jojo. Subukan mo lang ipainom sa asawa mo. Nang sa ganon, kahit papaano mabawasan ang pananakit na nararamdaman niya. Sira ulo ka ba? Gusto mo ata talaga mamatay ang anak namin Buntis siya kaya bawal siyang uminom ng kahit na anong gamot. Isang beses lang naman yan, ngayon lang. Tingnan mo nga si Grace parang manganganak na. Naku Pio, hindi ko talaga alam kung makakatulong ka o makakadagdag ka ng problema. Nagmamalasakit lang naman ako. Kung ayaw mo tanggapin, akin na. Itatago ko na lang yan para kung sakaling sumakit ang tiyan ko, may maiinom ako. Tumigil nga kayong dalawa. At kung pwede lang, huwag kayong maingay. Mas lalo kasing sumasakit ang tiyan ko kapag nagtatalo kayo Akin na yung gamot at iinumin ko na. Parang hindi ko na to kakayanin hanggang sa makarating si nanay Di ba binigyan ka ng albularyo ng langis? Pinahiram mo na ba ang tiyan mo? Tapos na. Kanina pa. Hindi ko alam kung bakit hindi tumatalab yung gamot. Kung ako sa'yo, Joe, umalis na lang kaya kayo dito ng asawa mo. Lumipat na kayo para maprotektahan mo siya.
Hindi naman ganun kadali yun eh. Ngayon pa ba na malapit na siyang manganak? Hindi na uminik si Pio sa sinabi ng asawa ko. Hanggang sa dumilim na. Wala pa ring tigil ang pananakit. Hinang-hina na ako bago pa man nakarating si nanay. Kasama na rin nila ang albularyong si Kuya Philip. Hindi ka talaga titigilan ng aswang kapag hindi ka niya nakuha. Ano po ang ibig niyong sabihin? Sa nakikita ko, gumawa ng itim na ritual ang aswang para malaya niyang makain ng atay mo kahit nandyan pa yan sa loob ng tiyan mo. Kaya yan sumasakit. Hindi lang ang sanggol na nasa sinapupunan mo ang gustong makuha ng aswang, kundi pati na rin ikaw. Kapag po ba lumayo kami, maaari kong maligtas ang mag-ina ko sa aswang? Huli na ang lahat. Kailangan na mapatay ang aswang sa lalong madaling panahon bago niya pa mapatay ang mag-ina mo. Isang malakas na aswang ang maaaring gumawa nito. Kapag maubos niyang kainin ng atay ni Grace, maaari siyang mamatay. Pakiusap. Gawin niyo naman po ang lahat para maligtas ang apo ko at si Grace. Isa lang ang paraan para maligtas silang mag-ina at yun ay mapatay ang aswang. Sa ngayon, ang may bibigay ko lang ay gamot para kahit papaano ay mawala ang pananakit ng tiyan niya. Pero pansamantala lang ito. Meron din akong dala ng mga dahon ng mga halaman para gawing pantapan sa tiyan niya. Isa sa mga paraan para mapatay ang aswang, kailangang may mga pangontra tayong gamitin o di kaya mga patalim. Tama po kayo, Nay. Naalala ko pa kung ano ang mga pamatay sa mga aswang. Ako nang bahalang gumawa nun para mapatay ko siya. Alam kong hindi makakatiis ang halimaw na yon at babalik siya dito sa atin. Hindi na nga lumalabas si Grace sa bahay, di ba? Pero bakit patuloy pa rin kayong ginugulo ng aswang na to? Mukhang gustong-gusto talaga ng aswang na makatikim ng laman ng taga Maynila. Pwes, hindi siya magtatagumpay. Ako mismo ang kakatay sa aswang na yon. Nang matapos na ang panggagamot sa akin ng albularyo, nagpaalam na rin ang mga ito na uuwi. Hating gabi, hindi pa rin kami nakakatulog. Isang malakas na paglundag sa bubong ang narinig namin. Naalarma naman kaming tatlo sa bahay at naggulat pa kami nang biglang bumigay ang bubong at lumitaw sa harapan namin ang isang gorilya na ubod ng itim ang katawan. Namumula ang mga mata nito at mahahaba ang mga kuko. Kaagad rin kaming pinuntahan ni nanay at nakita kong may kinikimkim siya. Grace, dito ko lang sa likuran ko. Diyos ko, mamamatay na ata tayo dito, Joe. Sinugod na tayo ng aswang. Haharapin ko ang aswang na yan. Kaya ikaw, kumalma ka lang dahil baka mapano ang anak natin. Hayop kang aswang ka. Hindi mo talaga titigilan ang apo ko. Pwes, etong sayo. Sinabuyan ni Nanay Maret ng asin ang gorilya, kaya napakamot naman ito sa parte ng katawan niyang natamaan. Sinugod siya ni Jojo. Gamit ang itak nito, pero mabilis na kumilos ang gorilya. Nasalo niya ang itak at galit na tinulak ang asawa ko, sabay kalmot dito sa dibdib niya. Hindi ako natatakot sa'yo! Papatayin kitang animal ka! Mag-iingat ka, Joe. Masyado siyang malakas. Hanggang kailan, hindi mo makukuha ang anak ko hanggat nabubuhay ako. Tumaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko. Halos hindi pa rin ako makapaniwala na hanggang ngayon, marami pa rin kayo dito sa lugar. Malakas na humalakhak ang gorilya na aswang at tumalon yun sa bubong namin palabas ng bahay. Nilapitan ko naman si Jojo at yumakap ako sa kanya. Maraming dugo ang lumabas sa kanyang mga sugat, kaya alam kong malalim ang pagkalmot ng aswang sa kanya. Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala sa akin. Nagtataka lang ako kung paano nakapasok ang aswang na yun dito sa atin. Marami na tayong asin na sinaboy sa labas ng bahay natin. Anak, hindi talaga nila titigilan ng asawa mo kapag hindi nila ito nakuha. Ang mabuti pa,
Gamitin mo ang pana ng tatay mo na matagal ko nang tinago. Isa yun sa makakapatay sa aswang. Sa tingin ko po, hindi lang nag-iisa ang aswang dito sa atin. Nung nakaraang gabi, ibang nilalang ang nakita ko at hindi lang gorilya na aswang. Hindi na mahalaga kung iilan sila. Bukas na bukas, kailangan nating gumawa ng mga bagay na pamatay sa mga aswang. Tutulungan kita nang sa gayon ay maprotektahan natin ang mag-ina mo. Kinaumagahan, gumawa siya ng pana na mayroong metal sa patalim nito. Tapos nakita ko naman si Nanay Maret na buhat-buhat ang maliliit na kawayan. Hindi ko din naman alam kung saan niya yun gagamitin. Nagpahinga na lang ako sa kwarto namin hanggang sumapit na ang dilim. Nang gabing yun, naisipan kong magbukas ng pintana para man lang makalanghap ako ng masarap na hangin. Hindi ko inaasahan, nakita ko ang matandang lalaki na nagmamasid sa bahay namin. Tumakbo ako papunta sa kinaroroonan ni Jojo at Nanay Maret at sinabi yun sa kanya. Sigurado ka ba? Nakita mo talaga siya? Oo, hindi ako maaaring magkamali. Siya talaga yung nakita ko eh. Siya yung matanda na nakausap ko sa talipapa at humawak siya sa tiyan ko. Kung ganon, siya nga talagang aswang na gustong kumuha sa inyong mag-ina. Nay, ikaw nang bahala dito kay Grace. Dali mo na siya sa loob ng bahay at bukas na natin tatapusin ang paggawa dyan sa kawayan na buho. Sige, asintahin mo siya ng maayos para mapatay mo kaagad. Oho! Tumakbo naman si Jojo dun sa likod ng bahay. Kami naman ni Nanay ay dali-dali ding pumasok sa loob at dumungaw sa bintana. Nakita kong pinana ni Jojo ang matandang lalaki, kaya nagulat naman ito. Bumaon ng pana sa balikat niya. Tsaka mabilis na tumakbo paalis ang lalaki. Noong mga oras na yun, saktong dumating naman si Ate Fina at ang albularyong lalaki. Sinundan ni Jojo ang matandang lalaki. Nag-usap kaming lahat at doon napatunayan na walang ibang aswang na gustong pumatay sa amin ng anak ko, kundi ang matandang yun. Kahit makatakas pa yon, mamamatay pa rin siya dahil bumaon ng pana na mayroong holy water. Pasensya na kayo sa istorbo. Pero kaya kami nandito dahil meron kaming gustong sabihin ni Fina. Kaninang hapon lang ako dumating at hindi kami kaagad dumiretso dito dahil alam ko na pupunta talaga ang aswang dito ngayong gabi. Ano po ba ang gusto niyong sabihin sa akin? Grace, kalahati na lang ang atay mong natitira. Kapag maubos yun ng aswang, mamamatay ka na kasama ang anak mo. Sabihan mo si Jojo na kumilos, nang sa ganon ay mapatay niya ang matandang lalaki na aswang. Bilang isang manggagamot, wala ka bang maitutulong para mas mapabilis ang pagkamatay ng aswang? Wala akong kakayahan na mapatay ang isang aswang. Ramdam ko ang lakas niya, kaya sigurado ako na kapag lumaban ako sa kanya, ako ang mamamatay. Masyado kasing mabango ang sanggol na nasa sinapupunan ni Grace. Kaya kahit malayo ito sa bahay ng aswang, talagang pupuntahan niya. Gusto ko rin sanang makatulong. Kaya sana, magamit ni Jojo ang kanyang pana ng maayos para mapatay niya ang matandang lalaki. Gagawin talaga ni Jojo ang lahat para mapatay siya. Ang kinatatakot ko lang, nakakasiguro kami na hindi lang nag-iisang aswang na gustong kumain sa apo ko. Noong isang gabi kasi, mayroong gorilya na sumugod dito sa amin. Tapos isang gabi ulit, may nakita ulit si Jojo na nilalang na nagtatago sa likod ng puno. Kumusta naman pala ang tiyan mo, Iha? Hindi na ba sumasakit? Hindi naman po. Medyo nagiging maayos na rin kapag tinatapalan ko ng binigay niyo sa akin na dahon. Malaki talagang naitulong yun sa akin. Oo, maganda yon. Huwag kayong mag-alala. May plano na kami ni Jojo para mahuli at mapatay ang aswang. Ganun ba? Pagigihan niyo ang plano niyo para mas mauna niyo siyang mapatay. Maya-maya pa, nagpaalam na rin ang mga ito na umalis ng bahay. Natagalan si Jojo bago nakauwi at nagulat kami nang makita namin ang itsura niya
nang makabalik siya sa bahay. Anong nangyari sa'yo? At bakit marumi ang damit mo? Meron na naman ako nakaaway na isang halimaw doon. Isang malaking baboy na alam kong aswang din. Dinadaganan niya ako kaya nadumihan tong damit ko. Pilit niya akong kinakalmot pero nadidepensahan ko naman siya. Kayo ata talaga ang target ng mga aswang dito sa atin. Hindi ako magpapatalo sa kanila. Yung baboy Ramon na dumagan sa akin, tinarakan ko ng pana sa leeg kaya ako nakaligtas. Yung matandang lalaki na aswang, nakita mo ba kung saan nagpunta? Napatay mo ba siya, anak? Hindi. Nakatakas siya. Sinundan ko siya hanggang doon sa Talahayban pero bigla na lang itong nawala. Pauwi na sana ako nang sumalubong naman sa akin yung baboy Ramo. Hindi kaya ang baboy Ramon na yon ay siyang matandang lalaki? Imposible po. Kasi may sugat na sa balikat ang matanda kaya kung siya yun, sigurado akong dapat may dugo pero wala eh. Mabuti na lang at hindi ka nasugatan. Hindi pa nga naghihilom ang mga sugat mo dahil sa gorilya. Tapos ito naman, baboy Ramo. Araw-araw na lang natin kailangang maging matibay para lang makasurvive sa mga aswang. Ay naku, Jojo, bakit mo kasi ako dinala dito? Huwag na kayong magsisihan. Magiging maayos rin ang lahat kapag nakapanganak ka na. Sana nga po, Nay. Grace, kailangan natin gumawa ng patibong para sa aswang. Simula ngayon, hindi ka na magkukulong dito sa bahay. Ano? E di mas lalo akong mapapahamak dyan sa iniisip mong plano. Hindi, kapag hindi na nakatiis ang aswang, siguradong susugod silang lahat dito. Nang sa ganon, ay madali ko na lang silang mapatay. Meron na tayong pangontra sa kanila kaya wala kang dapat ikatakot. Nagdadalawang isip man ako kung susunod ako sa sinabi ni Jojo. Alam ko naman na hindi niya ako pababayaan. Kaya pinayagan ko na lang siya sa plano niya. Nang umaga, dumating si Ate Fina sa bahay. Sumakit rin ang ulo ni Nanay, kaya hindi ito makapunta sa talipapa. Ang mabuti pa si Grace na lang ang isama mo sa talipapa. Bibili kasi siya ng isda. Pero baka delikado. Napag-usapan na natin to kagabi. Kasama mo naman si Ate Fina kaya alam ko na hindi ka niya pababayaan. Sige. Sumama nga ako kay Ate Fina sa talipapa. Sobrang lakas ng usap-usapan ng mga tao tungkol sa aswang na gumagala sa lugar. Hindi lang din pala kami ang madalas na dinadalaw ng aswang na yon, kundi pumupunta ito sa ibang bahay para lang makahanap ng bibiktimahin. Lahat naman may pangontra na. Pero grabe talaga ang aswang. Wala atang kinatatakutan yan eh. Sa tingin niyo po, anong klaseng aswang kaya ang mga yun? Bakit nung sinabuyan ni Nanay ng asin ng gorilya, hindi ito namatay? Ang sabi sa akin ng albularyo, malalakas raw ang mga aswang na nang bibiktima dito. Mahirap daw silang patayin. Hindi rin daw sila mamamatay sa asin at bawang lang. Natatakot na talaga ako, Ate Fina. Hindi ko na alam kung anong gagawin eh. Ayaw din naman ni Jojo na umalis dito. Pero kung ako yung susundin, gusto ko nang bumalik sa Maynila, dun sa mga magulang ko. Biglang hinawakan ni Ate Fina ang tiyan ko at ngumiti sa akin. Alam ko na pinapalakas niya lang ang loob ko para hindi ako sumuko. Alam kong mahirap ang kalagayan mo, lalo na't mayroon ka pang strikta na biyenan. Pero isipin mo na lang, na kaya siya ganon, dahil gusto kanyang protektahan. Nagiging maayos na po kami ni Nanay. Hindi na nga po siya ganun ka-strikta eh. Medyo bumabait na din. Pero hindi talaga maiwasan na nagbubunga nga siya sa akin. Baka ganun lang po talaga siya no? Basta Grace, manampalataya ka lang sa Diyos. Walang makakadaig doon. Kahit anong pangit na nilalang pa ang makikita mo, huwag mong kalimutan na humingi ng tulong sa Panginoon. Yun nga pong ginagawa ko eh. Maraming salamat po ah. Ay teka, mauna na pala ako sa'yo.
Kailangan ko pa palang pumunta sa kabilang bayan para bumili ng gamot. Nakabili ka na rin ng isda kaya umuwi ka na. Alam mo naman siguro kung saan ang sakayan ng tricycle, di ba? Oho, alam ko na po. Tsaka mas gusto ko sanang maglakad pa uwi kaso wala akong kasama eh. Marami namang tao kaya hindi ka mapapano. Ang mabuti pa, maglakad ka na lang para makapag-exercise ka. Malapit ka na yatang manganak eh. Ngumiti na lang ako kay Ate Fina. Naisipan kong maglakad ng mga sandaling yon. Hanggang sa nakalayo na ako sa talipapa. Namataan ko ang matandang lalaki na nakatingin sa akin. Kaagad naman akong tumakbo sa sobrang takot. Nang mapalingon ako sa kanya, nakita ko siyang humahabol sa akin. Nadapa ako dahil halos hindi ko na makita ang dinadaanan ko sa laki ng tiyan ko. Dahan-dahan lang, Iha. Dahil baka mapano ang sangkol na tinatala mo. Lumayo po kayo sa akin. Layuan niyo po ako, parangawan niyo na. Wala akong balak na masama sa'yo. Gusto ko lang makipag-usap, yun lang. Ayoko po kayong makausap. Tigilan niyo na po kami ng anak ko. Mabilis akong tumayo at lumakad ng mabilis. Pero mahigpit niya akong hinawakan sa braso, kaya hindi ako nakapalag sa kanya. Mag-usap muna tayo kahit saglit lang. May mga bagay lang akong gustong sabihin sa'yo. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Mali kayo nang inakala na ako ang dahilan kung bakit ka nagkakasakit. Wala akong kinalaman doon, Iha. Maniwala ka sa akin. Noon pa lang na hinawakan ko ang tiyan mo. Alam kong may kakaiba ng ginagawa ang totoong aswang para makuha yung sanggol. Ano? Hindi ako naniniwala sa'yo. Ikaw lang ang humawak sa tiyan ko at nang makauwi ako sa bahay, sumakit na kaagad ang tiyan ko. Hindi ko alam kung bakit, pero baka nagkataon lang na sa paghawak ko sa iyo ay siyang tumalabang orasyon ng mga aswang para kunin ang anak mo. Kailangan niyo ang tulong ko para makaligtas kayo ng sanggol mo. Kapag pilit mo akong itataboy, posibleng mamatay ang anak niyo. Paano niyo naman ako mapapaniwala na totoo ang sinasabi niyo? Sa ngayon, gumagawa na ako ng paraan para makilala kung sino ang aswang. Hindi ka nila titigilan hanggat hindi nila nakukuha ang anak mo, Grace. Nagtaka ako kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Kaagad niya akong binitawan nang malakas ko siyang itinulak palayo sa akin. Papuntahin mo ang nobyo mo sa bahay bukas ng gabi para may paliwanag ko sa kanya ang lahat. Gusto ko lang din makatulong at malinis ang sarili ko sa inyo na hindi ako isang aswang. Hindi maniniwala sa akin si Jojo kapag sinabi ko yun sa kanya. Isa pa, nung sinundan ka niya, bigla ka na lang daw nawala. Kailangan kong protektahan ang sarili ko sa nobyo mo dahil alam kong galit siya sa akin. Sa tabi ng malaking akasya dun sa ilog, naroon ang kubo ko. Pumunta siya nang sa ganon ay mabigyan ko siya ng babala at kilalanin niyong mag-asawa kung sino talaga ang aswang. Umalis na lang ang matandang lalaki nang walang pasabi sa akin, kaya dali-dali akong umuwi sa bahay. Binalita ko ito kay Jojo at hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ko sa kanya. Bagkus, nagalit pa ito sa akin dahil nalaman niyang naniniwala ako dun sa matandang lalaki. Di ba sinabi ko na sa'yo na iwasan mo na yung matanda? Hindi ka pa ba nadala sa mga nangyari sa'yo? Ikaw naman ang nagsabi sa akin na lumabas ako dito, di ba? Nagulat nga lang din ako nung lumapit siya eh. At isa pa, naniniwala talaga ako, Jojo, na hindi siya isang aswang dahil nagpahid ako ng asin kanina sa mga braso ko at nahawakan niya ako, pero wala man lang nangyari. Anong gusto mo? Na maniwala din ako sa sinasabi niya na hindi siya aswang? Kung hindi talaga siya aswang, bakit siya nagmamasid dito sa bahay natin? Hindi ko rin alam. Kaya nga niya sinabi na pumunta ka doon para makausap ka niya. Sasama ako sa'yo. Hindi ka ba natatakot, Grace? Isipin mo, buntis ka. At siya lang ang humawak sa tiyan mo kaya sumakit. Ihahatid mo talaga sa kamatayan ang buhay niyo ng anak mo? Sige,
Kung gusto niya talagang pumunta ako dun sa bahay niya, edi gagawin ko. Pero magdadala ako ng bagay na ipapatay ko sa matandang yun. Nang sumapit ang umaga, hinanda naman ni Jojo ang kanyang mga gamit. Dumalaw ulit si Ate Fina sa bahay at may dalang pagkain. Nagliligpit ka ba, Jo? Saan naman kayo pupunta ng asawa mo? Hindi kami aalis. Meron lang akong pupuntahan mamayang hapon. Iiwan mo ang asawa mo dito. Paano kung sumugod dito ang aswang? Walang magtatanggol sa kanila. Nandito naman si nanay eh. Alam kong hindi siya pababayaan ni nanay. Matanda na yung nanay mo, kaya anong laban yan sa aswang? Hindi na mahalaga yon, Ate Fina. Ang importante lang sa akin ngayon ay mapatay ang mga hinayupak na aswang na yon. Alam ko na lalabas sila kapag alam nilang wala ako. Pero buo na ang plano ko. Ganun ba? O sige, kung saan ka man pupunta, sana makabalik ka ha. Alam mo naman itong si Grace, palaging naghihintay sa'yo. Napansin ko lang pala, Ate Fina. Bakit hindi dumadalaw dito si Pio? Mga ilang araw na rin Namimiss ko na rin yun. Alam mo kasing merong pinupormahan yun sa kabilang bayan, kaya nandun siya palagi. Yung pamangkin ko talagang yun, sabik ng magkaasawa dahil naiinggit sa'yo. Kaya nga ang sabi ko, maligo siya ng 3 beses sa isang araw para may babaeng pumatol sa kanya. Grabe naman po kayo. Abay bakit? Hindi ka ba nababahuan kay Pio kung magkakasama kayo? Yung totoo. Sinabihan ko na rin siya tungkol sa bagay na yun eh. O siya, kailangan ko nang umalis dahil meron pa akong lalabahan na naghihintay sa bahay. Yung sabaw, ipainom mo sa nanay mo, ha? Binili ko pa yun kanina sa karinderya. Libre ko sa kanya para naman ibumalik ang lakas niya. Oo, salamat po. Dalaw po kayo ulit, Ate Fina, ha? Abay, oo naman. Dinala ko naman kay Nanay Maret ang dala niyang pagkain. Sinubuan ko siya ng sabaw hanggang sa bigla na lang itong nasuka. Para siyang nabilaukan at nasasakal na hindi ko maintindihan. Pinainom ko siya ng tubig, kaya medyo nagiging maayos na ulit ang paghinga niya. Sabaw lang po to, Nay. Paano kayo nabilaukan? Abay, ang pangit ng lasa, tapos medyo malansa pa. Saan ba to galing? Binigay po yan ni Ate Fina, Nay. Binili niya daw dun sa karinderya, dun sa may talipapa. Ay, itapon mo yan, sobrang pangit ng lasa. Parang maalat na malansa at hindi ko maintindihan. Nasusuka talaga ako. Mukhang mabango naman po, Nay. Nakakatakam nga yung amoy. Baka kaya masama ang panlasa niyo dahil may sinat pa kayo. Alam ko na. Ang mabuti pa, gawan po kita ng lugaw, Nay. Siya, sige. Salamat, Grace. Mamayang gabi po pala, Nay. Aalis kami ni Jojo, ha? Kayo lang po ang maiiwan dito sa bahay, kaya mag-ingat po kayo. Sana hindi niyo pagsisihan ang pagpunta dun sa bahay ng matanda. Hindi na rin ako umimik pa sa sinabi ni Nanay. Nang sumapit na ang dilim, umalis na kami ni Jojo at pumunta doon sa bahay ng matandang lalaki. Medyo malayo-layo ang nilakad namin. Bawat isa sa amin ay may dalang flashlight. May baon din akong bawang at asin na nilagay ko sa bulsa ko sakaling maging aswang ang matandang lalaki. Nang nasa kalagitnaan na kami ng kagubatan, may narinig akong malakas na pagaspas ng pakpak. Yumakap ako kay Jojo sa sobrang takot. Sabi ko kasi sa'yo na maiiwan ka na dun sa bahay eh. Mas lalo naman akong matatakot dun kapag wala ka. Sinusundan ata tayo ng aswang, Jojo. Hayaan mo na. Hindi rin naman makakalapit sa atin ng mga aswang na yan. Meron kang kwintas na bawang at may holy water. Puno rin naman ng asin ng bulsa mo. Saka may pana akong dala dito. Oo, alam ko. Pero hindi mo naman mapapatay ang aswang kapag hindi mo matatamaan ng pana. Ang sabi ni nanay, takot ang mga aswang sa mga metal na bagay.
Dito sa dulo ng pana ko, meron akong metal na nilagay kaya alam kong hindi sila makakalapit. Malayo pa ba dito ang akasya na sinasabi ng matanda? Nung bata pa ako, madalas kami ni tatay dito sa Akasya dahil nanguhuli kami ng isda dun sa ilog. Sobrang layo kaya hindi ko inakala na mayroong taong titira dito. Nagulat pa kami nang biglang sumalakay ang isang nilalang sa amin na mayroong pakpak. Naging alerto na ako nun. Kaya mabilis sinun akong nakadukot ng asin sa bulsa ko at sinaboy sa kanya. Isa siyang nilalang na may malalaking pakpak at hubot-hubad. Kaharap namin siya, kaya alam ko na isa siyang lalaki. Nang hinanda ni Jojo ang kanyang pana, kaagad rin itong lumayo sa amin. Yun ang nilalang na nakita ko na nagmamasid sa bahay natin. Kailangan na nating bilisan dahil baka gusto lang tayong guluhin nun. Pero alam mo, malakas talaga ang kutob ko na may alam ang matandang lalaki pero hindi niya lang yun nasabi sa akin sa talipapa dahil marami ang nakatingin. May naamoy akong usok. Siguro malapit na tayo sa bahay ng matanda. Jojo, bilisan na natin! Inalalayan ako ni Jojo habang sinusundan namin ang daan papunta sa pinanggalingan ng usok. Hindi kami nabigong mahanap yon. Isang kubo ang nadatnan namin at naroon pa ang matandang lalaki na nakatayo sa labas ng kubong yun. Kanina pa ako nag-iintay rito. Ang akala ko hindi na kayo darating. Pasensya na po kayo kung natagalan kami. Nung una, wala talaga kaming balak na pumunta dito pero napag-isip-isipan ko ang sinabi niyo sa akin. Itong asawa ko hindi naniniwala na wala kayong kinalaman sa mga nangyayari sa amin. Natutuwa ako at nakinig ka sa akin, Grace. Ako rin naman, natatakot ako na baka hindi ka maniwala sa akin at mabigo ako na matulungan ka. Ano po ba talaga ang dahilan ng pagpapunta niyo dito sa amin? Doon na tayo sa loob ng kubo mag-usap. Nararamdaman ko na nakasunod ang mga masasamang nilalang sa inyo. Dapat hindi ka na sumama, Grace. Hindi ako papasok hanggat hindi nyo napapatunayan sa akin na hindi kayo aswang. Hawakan mo itong dulo ng pana ko. Kapag hindi ka natakot sa metal, dun lang ako maniniwala sa mga sinasabi mo. Sinunod naman ni Mang Menyong ang sinabi ni Jojo. Lumapit siya sa nobyo ko at hinawakan ang dulo ng pana. Ilang minuto siyang nakahawak doon, pero walang nangyari. Doon lang din nakumbinsi si Jojo, kaya sumunod ito papasok sa kubo ng matandang lalaki. Nagulat ako nang makita ko ang kabuuan ng loob ng kubo. Mayroong malaking kawali na may apoy sa ilalim. May mga gamit rin na hindi pangkaraniwan na nakapatong sa itaas ng mesa. Huwag kayong matakot. Hindi ako masamang tao. Ang kawali na yan ay ginagamit ko para makita kung may mamamatay sa lugar natin. Isa yan sa mga pinamana sa akin ng tatay ko na isang mambabarang. Ano po? Isang mambabarang ang tatay niyo? Oo, pero hindi siya masama. Siya ang nanggagamot sa mga taong binarang. Namana ko rin yun sa kanya at ang pinagkaiba lang namin ay may kakayahan akong manggamot sa mga taong inaaswang. Ang gusto ko lang talagang malaman ay kung sino ang aswang para mapatay ko na siya. Gusto kong magbayad siya sa pagtitiis ng asawa ko dahil sa kanila. At isa pa, may mga atraso sila sa akin. Nakita niyo itong mga kalmot ko? Mga aswang ang gumawa nito. Bilib din ako sa iyo dahil isa kang matapang. Nagagawa mong labanan ng aswang kahit isa ka lang normal na tao. Magagawa mo nga silang patayin kung gugustuhin mo pero hindi mo maliligtas ang sanggol at asawa mo. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi kamatayan ang solusyon sa mga aswang para maligtas ang sanggol na nasa sinapupunan ng asawa mo. Kailangan itong magamot ng tunay na manggagamot para hindi matuloy ang balak nilang makain ng bata. Marami pa siyang pinaliwanag sa amin tungkol sa pagkatao ng aswang. Ginamot niya rin ako. At napag-alaman niyang sinadya talaga ng aswang na huwag munang kunin ang anak ko
at hinihintay pa nila itong maisilang ko. Nagtanong rin ako sa kanya tungkol sa atay ko na kinakain raw ng aswang at may sinabi naman siya sa akin. Hindi totoo ang mga bagay na yon, Chris. Maaaring nilidin lang kayo ng manggagamot para hindi ka mag-isip na kaya sumasakit pa rin hanggang ngayon ang tiyan mo. Paminsan-minsan, para hindi nyo malaman na ang sanggol pala ang sadya nila talaga. Sa oras na makain nila ang sanggol na bagong silang, maaaring makakatulong ito sa kanila para lumakas. Ibig niyo pong sabihin, peke si Kuya Philip. Pero sa kabilang bayan pa po siya galing eh. Sa katunayan yan, sinundo siya ni na Ate Fina at nanay dun sa lugar nila. Sigurado nga ako na peke siya. Kung tunay siyang manggagamot, bakit naman pati ang atay mo ang binabanggit niya? Hayaan mo akong kapain ng tiyan mo para maramdaman ko kung normal pa rin ang paghinga ng sanggol. Sige po, binibigyan kita ng permiso na hawakan ng tiyan ng asawa ko. Mahiga ka na muna, Chris, at itaas mo ang damit mo. Opo. Ayan. Nahawakan ko na ang bata. Gumagalaw naman ito at maayos rin ang paghinga niya kaya walang mangyayari sa kanya. Wala po ba kayong alam kung sino talagang aswang dito sa atin? Kagabi, may sinundan akong babae at saka lalaki. Nakita ko silang nagpalit anyo bilang isang aswang. Ano po? Sino naman po sila? Walang iba, kundi ang kakilala ng nanay niyo na si Fina at ang asawa nito. Asawa? Ang pagkakaalam ko ay walang asawa si Ate Fina. Nagkakamali ka doon. Ang pinakilala niyang albularyo sa inyo ay siyang asawa niya. Ginawa niya yon para pagtakpan ng tunay niyang pagkatao. Alam ko rin na gusto nilang patayin mo ako. Dahil nalaman rin namang ito na may kakayahan akong pumatay ng aswang. Ano? Si Ate Fina ang aswang? Pero napaka-imposible. Magkaibigan sila ni nanay kaya nagtataka ako na hindi alam yun ng nanay ko. Sa pagkakaalam ko, nag-away dati ang nanay mo at saka si Fina. Ngayon lang ulit sila nagkabate nung dumating kayo. Traidor na babaeng yun. Bakit hindi ko man lang naisip na siya ang may kasalanan sa lahat ng to? Katulad mo, mahirap talagang malaman ang pagkatao niya. Kapag may gusto silang biktimahin, naikipaglapit sila sa mga pamilya ng mga ito. Ang tanong ko lang, kung bakit nakita ko kayo sa bahay na nagmamasid? Kaya ako nandun dahil alam kong pupuntahan kayo ng mga aswang. Ang gusto ko lang sana ay makatulong din. At hindi ko inaasahan na ako pala ang inakusahan niyong halimaw. Noong gabing pinana mo ako, nakita ko doon ang babaeng aswang. Naglalaway siya habang nakatitig at inaamoy ang bata na nasa loob ng sinapupunan ng asawa mo. Kailan pa kaya naging aswang si Ate Fina? Nangyari lang ito nang makauwi ang asawa niya galing sa Mindanao. Sa tingin ko, nayanggaw lang din siya ng asawa niya. Nang malaman namin ang totoo, ay bumalik kami kaagad sa bahay. Ramdam ko ang pagod sa layo ng nilakad namin. Sumama rin sa amin si Mang Menyong para malagyan niya raw ng proteksyon ang bahay. Hindi namin inaasahan na sinalubong kami ni Nanay Maret. At galit na galit siya. Meron itong hawak na kutsilyo at gusto niya kaming patayin. Nay, ano pong ginagawa niyo? Ibaba niyo ang kutsilyo. Mamili ka, Jojo. Ililigtas mo to nanay mo o ibibigay mo sa amin ang asawa mo. Sino ka bang hayop ka? Lubayan mo ang nanay ko at harapin mo ko kung talagang matapang ka. Papatayin ko ang nanay mo kapag nagmatigas ka. Isang sanggol, ipagdadamot mo pa sa akin. Ang sanggol lang naman talaga ang gusto ko para mapawi ang uhaw at gutom ko. Ako na ang bahalang humarap sa aswang na sumanib sa nanay mo. Jojo, maghanda ka dahil alam kong susugod sila dito. Tsaka kung nadiskubre nila na pumunta ka sa kubo ko at nalaman nila na alam mo na ang totoo nilang pagkatao. Muli ko na namang narinig ang malakas na pagaspas ng pakpak ng aswang. Isa pang nilalang ang lumitaw sa harapan namin.
ang malaking baboy ramo. Hinanda namin ni Jojo ang pana niya at ginamit yun para asintahin ang aswang na lumilipad. Pero magaling itong umilag. Hindi ko alam kung saan ako magtatago. Naghahanda rin ang baboy ramo para sumalakay sa akin. Sabuyan mo na kasi ng baboy ramo kapag lumapit sa'yo. Natatakot ako, Jojo. Kaya natin to. Kapag mapatay na natin ang mga aswang na yan, wala nang manggugulo sa atin. Protektahan mo ang sarili mo, Grace. Kapag magpataig ka sa takot mo, hindi tayo mananalo sa kanila. Uunahin ko lang ang baboy ramo sa pag-atake. Oo, patayin mo na ang baboy ramo. Nang tumakbo ang baboy ramo patungo sa kinaroroonan ko, sunod-sunod namang pinana ni Jojo yun. Ang lahat ng mga pana niya ay bumabaon sa iba't ibang parte ng katawan nito. Kaya natumba ito sa lupa. Bigla namang sumalakay ang aswang na lumilipad at hinampas nito ng pakpak niya si Jojo. Nabitawan ni Jojo ang kanyang pana at nagpagulong-gulong siya sa lupa. Grace! Tumakbo ka papasok ng bahay! Dalihan mo! Wala nang kawala sa akin ang asawa mo, Jojo. Isa kang mahinang lalaki. Walang yaka! Nagpanggap ka pang manggagamot para lang maisahan mo kami? Magbabayad ka sa ginawa mo! Hanggat nabubuhay ako, hindi mo pwedeng magalaw ang mag-ina ko! Nagbago na ang isip ko. Uunahin na kitang patayin at isusunod ko ang mag-ina mo. Muling sinalakay ni Philip ang asawa ko at walang awa itong hinampas ng pakpak niya. Nandun din ang pagkalmot nito sa iba't ibang parte ng katawan ni Jojo. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinupulot ang pana na nalaglag sa lupa at sinikap na panain si Philip. Lintik kang babae ka! Ganti ko na yan sa ginawa niyo sa akin. Ito pa sa'yo. Tamaan mo sa dibdib para mabilis mo matay! Kahit maubos pa ang pana mo, hindi pa rin ako mapapatay niyan! Nagpalit anyo siya bilang isang malaking gorilya. Siya pala ang gorilyang umatake sa bahay namin noon. Nang akma siyang aatake sa akin, bigla namang nagsalita si Mang Menyong. Tigilan mo na yan, Philip. Nakikita mo itong hawak ko. Ulo ng asawa mo at puputulan rin kita ng ulo kagaya ng ginawa ko sa kanya. Mang Menyong, paano niyo nagawa yun? Asa na si Nanay Maret? Nawalan siya ng malay at nakahiga siya doon sa sahig ng bahay niyo. Puntahan mo na siya, Chris. Ako na ang bahalang humarap sa aswang na monggalong ito. Sige po. Tumakbo ako papasok sa loob ng bahay para matingnan si Nanay. Narinig ko naman ang mahina nitong pag-ungol, kaya tinapik ko siya sa balikat. Nay? Nay, gumising po kayo. Ang sakit talaga ng ulo ko. Ano bang nangyari? Ay, mamaya ko na lang po ipapaliwanag sa inyo, Nay. Kailangan niyong malaman na si Ate Fina at si Philip ay mag-asawa at sila ang mga aswang. Ano? Ay, teka. Aswang? Oo, kanina habang wala kayo, natake ako ng mga aswang. Isang baboy ramo at isang babaeng aswang. Nay, mabuti na lang po at ligtas kayo. Narinig namin na may malakas na sumigaw sa labas, kaya inalalayan ko si Nanay para matingnan kung ano yun. Nakita namin na paulit-ulit na tinataga ni Mang Menyong si Philip hanggang sa maputol ang pakpak nito. Nanghihina na ang aswang, kaya hinawakan siya ng matandang lalaki sa leeg at pinutol ang kanyang ulo. Tumakbo naman si Jojo papunta sa kinaroroonan namin. Yan ang matandang lalaki, hindi ba? Opo, Nay. Hindi siya isang aswang. Nagkamali tayo sa pinagdudahan natin. Siya ang tumulong sa amin para malaman kung sino talagang totoong aswang.
Matagal na kaming magkakilala ni Fina, kaya imposible na naging aswang siya. Si Mang Menyong na po ang magpapaliwanag sa inyo niyan mamaya. Nang matapos ang nangyaring labanan, naging anyong tao ang Baboy Ramo at naggulat kami nang makitang si Pio pala yun. Hindi! Napatay ko ang kaibigan ko! Paano naging isang kagaya nila si Pio? Kababata ko to eh! Kaya hindi ko sinabi sa iyo ang totoong pagkatao ni Pio dahil alam kong magiging sagaba lang nararamdaman mo sa pagtugis natin sa kanila. Simula na maging aswang ang mga yan, hindi na kaibigan ang tingin nila sa inyo kundi mga pagkain. Kaya pala madalas din siya sa bahay, no? Kasi kung makatitig yun sa tiyan ko, mukhang natatakam siya eh. Yun pala, aswang siya. Hindi ko na din nabanggit sa'yo yung kakaibang kilos ni Pio dahil ayokong isipin mo na napapraning ako. Ang mahalaga, nasagot na ang katanungan ninyo. Simula ngayon, wala nang manggugulo sa inyo dito. Naway, maisilang mo ang sanggol ng maayos, Grace, at mapalaki mo siyang mabuti. Opo, at sisikapin ko rin pong maging isang mabuting magulang. Ano naman po ang gagawin natin sa mga katawan nila? Susunugin natin sila. Simula nun, naging tahimik at maayos ang buhay namin sa probinsya ng asawa ko. Naisilang ko din ng payapa ang lalaki naming anak. Sana nakapagbigay ng konting inspirasyon ang storyang binahagi ko. Hanggang dito na lang po ang aking sulat. Maraming salamat po, Esperanza, at more power sa inyong channel.